So, kapatid, kumusta ka ngayon? How's your week? Although ang dami nating pinagdadaanan, we are free to dance, we are free to shout, we are free para kantahin at itaas ang pangalan ng Panginoong Diyos. Malaya tayong sumayaw, malaya tayong sumigaw, malaya tayong lumundag, malaya tayong lumipad. Amen. Malaya nating gawin yung mga bagay na hindi nagagawa ng iba. Kung mapapansin nyo sa ibang lugar, sa ibang bansa, tumatago pa sila sa mga underground places para lang magpuri, para lang mag-share ng Word of God. Pero tayo dito sa Pilipinas, malayang-malaya natin ginagawa ang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Sige kapatid, labas ka sa iyong upuan kung gusto mong lumabas para ipalakpak, isayaw, at itaas ang kapurihan ng Panginoon. Amen. Amen. Amen.
kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Give praise! Amen! Kung malaya nating nagagawa yung mga bagay, kung malaya nating nagagawa yung mga pagkakataon para sa ating buhay, malaya din nating naidadala yung sarili natin sa piling ng ating Panginoon. Kapayapaan nagmumula
Sa piling mo, Panginoon, kami may sigla.
ako itaas sa atin ating mga kamay. May kasamang ngiti. Dahil alam mo may buhay. At pag may buhay, ay nagpo-flourish, nag-iiba ang kalagayan, nag-i-improve, sumasaya, may kagalakan, nakangiti. Hallelujah. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Ang ating puso ang magtitimon. Ito yung rudder. Siyang magiging guide upang maging maayos ang ating buhay. Kung ang pusong ito ay hindi na itutuwid, hindi na ikukorek, hindi na re-rebuke, walang buhay na binago. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Dahil sa piling mo, mayroong kagalakan kaming nararanasan. Sa piling mo, ramdam namin na di mo kami niiwan at pinababayaan man. Ang lahat ng takot namin ay napaparam, Panginoon. Salamat po, may confidence kami na harapin lahat ng mga struggles sa aming mga buhay. Ang mga lungkot ay kaya namin, Panginoong, pagtagumpayan. Dahil sa piling mo, may kagalakan, may sigla, may buhay. Panginoon, mayroon kaming tagumpay. Salamat po, Panginoon. Kami man ay failures sa maraming bagay. Ngayong umaga ay aming sama-samang idinideklara, tagumpay kami, Panginoon, sa iyong, dahil kasama namin ang iyong presensya. Tagumpay kami ngayong umaga. Tagumpay kami dahil sa iyong kamatayan sa krus. Tagumpay kami dahil sa sakripisyo mo. Kami ay pinagaling mo. You will provide everything that we need. Lord, ang lahat ng aming struggles ay tagumpay dahil kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Purihin ang pangalan mo. Kaya lahat po magsabi ng Amen. Amen. Pwede po natin kamayan yung ating katabi, kapitbahay. Kamayan po ninyo. Hallelujah. Sige po, kamayan natin. Sabihin natin, good morning. Masaya ka talaga ang umaga ngayon, kapatid. Are you really happy? Are you really glad na kayo po ay nasa bahay ng ating Panginoon? Good morning, Lord of Harvest. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Chris Arago. Mula dito sa Batangas City. Saan man kayo naroon, ano man ang time zone po ninyo, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong pong umaga, tayo po ay mapalad dahil tayo may lakas at may buhay na nagagamit para tayo ay makapagpuri sa Panginoon. Amen. Sige po, habang kayo ay naghahanap ng inyong pong pinakamagandang pwesto, ay atin pong i-recap kung ano po yung ating pinag-usapan nung nakaraang linggo, January 4, 20 ano nagawa ngayon? Parang 2025 pa rin yata ang mukha. Yung nakasimangot ang mukha at mahabang mukha. Sana bago na po ang atin pong aura, ang atin pong demeanor, yung profile natin, mga kapatid, kailangan bago na. So, pwede ka na magpalit ng profile mo. Hallelujah. So, ano ka ang pinag-usapan natin noon? Kanina, sa atin pong scripture na binasa, ay habang
habang piniprepare. Merong nagtanong sa akin, Pastor, tama ho ba na hindi na talaga dapat nagdadala ng Bible kapag linggo? Dahil umaasa na lamang sa inyong PowerPoint? Hindi. Sabihin natin, hindi. Mainam na magdala ka ng Biblia mo, kapatid. Kung electronic Bible, fine. Pero kung wala, magdala ka pa rin ng physical Bible. Tayo ho yata ang pinakamaraming Biblia dito sa Batangas City. Dito pinakamarami sa atin. Pwede mong hiramin, pero dapat ay daladala pa natin ating Bible. From the book of Joshua chapter 3 verses 1 to 6, habang inaayos nila yung atin pong PowerPoint, di tayo po ay magbabasa na. Babasahin po natin kung ano yung atin pong scripture nung nakaraang linggo. Dahil ito rin po ang atin pong scripture ngayon. Dahil ito po ay dalawang part. Ngayon po ay second part of part 2, mga kapatid. Siguro tatanggalin ko muna tapos bubunutin ulit. Nag-expect ako kanina kaya maaga nang dumating ang laptop. Kaya lang ay yun. Kaya lang ay laging meron po tayong mga challenges na kinakarap. So ito po ang atin pong salita ng Diyos. Sabay-sabay po nating basahin ang Joshua chapter 3 verses 1 to 6. 1, 2, 3. Maagang-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim, patungong Ilog Jordan, at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. 2. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita niyong dala ng mga paring Levita ang kabanang tipan ng Diyos, ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kabanang tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 meters. So, sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita. Buhatin na ninyo ang kabanang tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At yun nga ang ginawa nila. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, para po sa inyo mga nasa sa screen, saan man po kayo naroroon, makiisa po kayo sa atin pong discussion ngayong umaga. At we discussed last week that crossing my Jordan refers to my journey from hardship and uncertainty to God's blessings as symbolized by the Israelites crossing the Jordan River into the Promised Land. Tayo po ay lalakad doon sa salita na ibinigay ng Diyos kay Abraham dahil tayo rin pala ay mga apo ni Abraham by way of Galatians chapter 3 verse 29. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus, kaya yung salita ng Diyos na ito from Joshua chapter 3, yung journey ng mga Israelita ay atin pong yayakapin, aangkinin natin ito sa atin because crossing the Jordan River is like crossing my Jordan, and that is prelude to the success that God has prepared for me. Can I hear amen? Yung success mo, kapatid, na pinapangarap mo o yung pangarap mo na iyong inaasam-asam, yun yung promised land mo. Pero bago ka makarating doon, you have to walk on your Jordan River. You have to cross on your Jordan River. At kailangan ikaw ay manalig sa ating Diyos Ama. This 2026, I will be crossing my Jordan and will be taking what is mine. Dahil mayroong pangako ang Diyos sa ating lahat na mga nananalig sa Panginoon. And then we will take this by faith in Jesus' name na merong magandang plano at meron talagang binigay sa iyo ang Diyos. Kaya lang, bakit kaya ito'y nawawala? Bakit kaya ito'y nagkapera ka nitong mga nakaraang panahon, ngayon wala na uli? Bakit ikaw ay nagka-blessing tapos ngayon parang dumaan lang sa kamay mo?
Maganda ang iyong physical, yung status ng iyong katawan. Pero ngayon ay may sakit na. Buo ang pamilya pero ngayon ay parang may kaguluhan nangyayari. Ganon din sa ministry, sa school, sa trabaho. Bakit ang tagal-tagal lang nagtatrabaho pero wala pa ring promotion? Hindi pa nagbabago. So, marami pong question na pumapasok sa isipan mo na kaya ikaw ay nagiging malungkot, nadidismaya ka. Pero kapatid, ang church po ay makakatulong para mag-inspire, mag-motivate sa atin na meron talagang pangako ang Diyos sa iyo. Ilagay mo sa puso mo yon. At yung pangako ng Lord, that is toward your success. Patungo ka doon sa successful life, ang kailangan lang ay maunawaan mo, ano po yung dapat nating unawain. Tandaan, ang ginagawa ni Satanas ay gawin ang inilaan ng Diyos, agawin ang inilaan ng Diyos sa iyo dahil siya magnanakaw. Meron talagang inilaan ng Diyos sa iyo eh. Ang talagang mahirap dito, yung inilaan ng Diyos sa iyo, ninanakaw niya. Ano? Paano ninanakaw? Ay di sa... So ito, alin ang ninanakaw sa iyo? Ang ninanakaw sa iyo, yung buhay mo. Dapat sana mahaba ay umiigsi. Yung future mo, maganda ang plano ng Diyos sa iyo eh. Yung Jeremiah 29:11, alam na alam mo, pero bakit hindi maganda? Yung pamilya mo, yung pangarap mo, yung kabuhayan mo, yung financial status mo, kapatid. Bakit tingnan mo ang financial statement mo? Magulo. Wala. Puro deficit ang nangyayari. Can I hear amen? Tingnan mo, ang sitwasyon, marahil hindi lang ikaw may kasalanan, merong nakikialam sa buhay mo. Walang iba kundi si Satanas na siya ang ating kaaway, kasama ang kanyang mga alipores. But we have to do something, kapatid. So, last week, ito po ang ating pong natutunan. Taking what is mine, this is crossing my Jordan. Ano ko yung ating natutunan? The principles that we have to live by is cleanse yourself, take up the ark, and follow Him. So sabi natin nung nakaraang linggo, ay kinakailangan tayo po yung mag-ayos ng ating buhay. Tayo po yung maglinis ng ating sarili. We need to be clean before God. At yun pong presensya ng Diyos ay mainam na kasama natin. Walk blamelessly in the sight of our God, whether you are in public or in private. Amen po. Follow Him. Kaya nung isang araw ako ay nagbabasa ng isang article, nalungkot ako dahil yung isang very successful na author and I think pastor din siya, si Philip Yancey, ay sumablay. Siya po ay napakagaling po nitong author na ito na talagang alam na alam niya ang mga prinsipyo ng paano maging successful sa buhay. Pero yun pala, inamin niya. Siya'y umamin. Sabihin nga natin, umamin. Umamin ho siya na isa kasi siyang author ng mga faith books. Umamin siya na siya'y matagal nang merong extramarital affair or relationship with a married woman. So, kapatid, ito ang katotohanan na aking na-realize. Kahit pa alam mo ng lahat, sabihin natin, alam lahat. Di ka ikaw ay ganun din. You are portraying to be alam mo ng lahat. Astronaut ka. Lahat alam mo. Pero hindi ko mo alam mo lahat. You are vulnerable, subject to failures. Can I hear amen? Kaya wala tayong ibang pwedeng gawin kundi panghawakan natin yung salita ng Diyos. We need to walk according to His instructions. Huwag mong ipangalandakan na matalino ka, na ikaw ay marunong, alam mo ang maraming salita ng Diyos sa Biblia. In fact, kasama na po doon yung atin pong age. Pero hindi po natin pwedeng ipangalandakan ito. Tayo po ay subject to ito nga mga vulnerabilities ito.
pwede kang bumagsak. Pero along the way, going to the promised land that God has prepared for me, ay di kailangan po nating talagang lakaran yung Jordan. Ngayon po, this is the part 2 of 2 ng atin pong lesson ngayong umaga. At ito po, how to cross into God's promises. Paano kaya liliban? Although alam naman natin, sabi ang instruction doon, maglinis ng sarili, and then paunahin take up the Ark of the Covenant, and then alam naman natin yung principle yun. Kaya lamang, paano nga ho? Paano? Ito po, number 1, believe in His faithfulness. Believe. Sabihin natin, believe. To believe is to have faith. To believe is to have faith. Mahirap yung naniniwala ka pero hindi ka naman sumusunod. Can I hear amen? Naniniwala naman ako sa iyo bakit di ka nasunod? Basta. Iba yung salita lamang. So, believing God is also obeying His instructions. To believe is to have faith. Sabi, alam naman natin yung verse 1, chapter 11, Book of Hebrews, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith is believing in the things that we do not see, the things that hindi mo siya nakikita pero nananampalataya ka. Lord, hindi kita nakikita. Sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga malinis sa puso. Yung mapalad yung hindi siya nakita pero nanampalataya. Nakita mo na ang Panginoong Hesus. Hindi pa. Wala pa nakakakita sa atin. Ang nakikita natin ay nung isang araw, baka meron dito nakasama doon sa translasyon. Talaga naman kami nanonood kami nung isang araw. Ay grabe talaga ang parang ang mga tao ay nahibang. Gagamitin ko yung word na nahibang. Nawala sa sarili. Ano kang daming tao? Milyon ang tao talagang gusto nilang mayakap, mayroon pang pahalik. Doon sa bubog. Bubog pa lang yun. Doon sa image na di nakakakita, di nakakalakad, at di nakakarinig. Ang mga tao ho ay may naniniwala naman kaya lang hindi nasunod. Minsan gano'n din tayo. Naniniwala ka pero ayaw mo sumunod. Basta tapos na yun. Naniwala na nga, di wag na. ibang usapin na yung susunod. So, itong isa pa. Believing does not mean an absence of fear. Ibig sabihin ang mga Israelita ay sobrang tapang po nila. Nung si David ay napalaban kay Goliath, naniniwala ho kayo na siya ay hindi natakot kahit kaunti? May takot din siya. Natakot din siya. Pero alam nyo, ang naka-overpower dun sa takot niya, yung kanyang pananalig, nakasama niya ang Diyos. At saka isa pa, kapag ang Diyos mismo ang nirakan, sinira, o kaya ay nilapastangan, ay talagang patay kung patay. Kaya siya ay tumapang. Believing does not mean an absence of fear. Kaya, ibig sabihin, kung meron ka mang gustong ma-achieve sa buhay, ay hindi ibig sabihin, basta parang lakas-lakas ang loob mo. Malakas nga ang loob, pero natatakot din. Ang nakapagpapalakas lamang ng loob natin ay walang iba kundi yung katotohanan na hindi niya tayo iniiwan kahit kailanman. It is you know that you can because God is there with you. Amen po. Amen. Alam mo nandiyan kasama ko naman ng Diyos. Kahit ako'y bumagsak, alam ko ibabangon pa rin ako ng Panginoon. Amen po. Sa tingin nyo kaya, yung mga Israelita na naroroon sa pampang doon sa Jordan, liliban sila,
May takot din sa kanila. Ay naku, malulunod tayo dyan. Akin pong pinag-aaralan, yung palang Jordan River, hanggang sa ngayon ay 10 feet ang taas. So siguro hanggang bubong nito, 10 feet ang taas. O kung mula doon sa baba, siguro hanggang diyan. Ganyan kalalim. Paano ka lalakad doon sa tubig? Ay wala namang, ang lakas ng current. Pero dahil sa sila'y naniniwala, sila'y nananampalataya sa sinasabi ng Diyos through His servants. Naniwala ka sila kay Joshua, sila po'y nanalig. At noong lumakad na ang mga Levita, dala yung Ark of the Covenant, ay dahan-dahang tumigil. At parang may malaking tao na humawak doon sa ilog, hinawakan, tumigil. Mula doon sa hulo, ang sabi nung, kumbaga para ilagay natin sa ganito pong dimension, sabi nung isang malaking lalaki na, siyempre mga anghel ng Diyos, tumigil ka. So tumigil yung tulo galing sa hulo. Can I hear amen? Manalig ka lang, kapatid. Manalig ka lang, mapagtatagumpayan mo yung laban mo. Maniwala ka lang. Pero kailangan na sa puso mo, no doubt, kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng laban mo sa buhay. Sabi ng Lord through Isaiah, Prophet Isaiah 41 verse 10, ako'y sasayo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ay paano ko ho? Ako'y duwag. Ako ho ay duwag. Mahina ang loob ko. Pero kapatid, ito po ay instruction ng Diyos para sa kanyang anak. Lakasan mo ang loob mo, kasama mo ang Diyos. Ano ho ang pinagdadaanan mo ngayon? Ikaw lamang ang nakakaalam ng sitwasyon mo. Yung katabi mo, he doesn't know what's going on in your mind. Hindi niya alam na meron kang stresses, meron kang mga anxieties, meron kang mga bayarin, meron mga issue, meron kang mga problema sa buhay. Meron kang mga struggles inside of your body. Wala nakakaalam nito. Pero kapatid, tandaan mo, lakasan mo ang loob mo, kasama mo ang Diyos, papagtatagumpayin ka niya. Stay strong in His presence. Sabi natin, stay strong in His presence. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Bago pa lang sila lumiban doon sa chapter 1, meron ng instruction ng Lord sa mga Israelita. Magpakatatag ka. Ito naman ang instruction ito ay para kay Joshua. Pero ito'y para din sa atin. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. May term dito sa Batangas na negative, hindi maganda. Ito kay parang loko. Narinig niyo yan, ano? Abag sabihin nung hindi naman yung siraang ulo, kundi parang loko na parang wala ka sa tamang pag-iisip. Parang kung kita ka Batangas, alam mo yung ibig ko sabihin. Kung ito itatranslate mo at gagawin positibo, kaya loko o kaya ay malakas ang loob, ay dahil naniniwala at mayroon siyang pananalig na kanya. Can I hear amen? Ay bet ka ikaw ay susugba diyan, ikaw ay liliban diyan, ay tubig yung alam mo, ikaw malulunod. Ay di anong tawag doon? Ay loko ka. Loko kay tubig ka di. Lumakad ka kaya, subukan mo kaya lumakad dyan sa ilog Kalumpang. Sabi ng Panginoon, liliban ako dito. Di, lumibang ka. Ay hindi putik. Yung tae ng baboy, yun ang doon ka malulubog. Pero kapag may sinabi ang Diyos sa iyo, kapatid. So ito po, ikalawa, how to cross into God's promises, act on your faith. Ano nga po yung number 1? Ano? Believe in His faithfulness. Act on your faith. Yung pananampalataya mo, gumawa ka. Sabihin natin, act. Act. Okay.
Sa James chapter 2 verses 14 to 17, ito pa sabi, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit di naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Patnubayan. Ngunit, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ay anong silbi nyon? Sasabihin mo, God bless you. Ay alam mo namang gutom. Iyang kasalita mong God bless you, mga kabusog. Amen po? Amen? Gayon din naman, verse 17, sabi dito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Act on your faith. Sabi natin, act on your faith. Yun pong pananalig mo na ikaw ay gagamitin ng Diyos para maghayag ng salita ng Diyos, paano mangyayari yun? Hindi ka naman gumagalaw. Sa isang araw or next month, perhaps, ay magkakaroon na po ng culmination ng atin pong PBEP HGP sa Batangas City Integrated High School. And habang aming pinagpaplanuhan, tomorrow we will submit a letter to our principal. Habang pinag-uusapan namin, kami po ay na mamangha o parang we were awed na nakakasyak. Sipin po ninyo, 720 estudyante, igagather natin. Iniisip kasi natin ay dadalhin dito ang mga estudyante, pero paano tayo? Paano magkakasya dito? At may wisdom na ibinigay yung coordinator, sama-sama na doon sa gymnasium. 700 kapatid. Kaya ikaw, dahil sa wala naman po kayong physical engagement o support, pwede kang sumama. Magkakaroon tayo ng culmination. It's something like graduation. So gagawin po natin ito next month, February, from 9 to 13. Wala pa tayong date. Pero ito po sinasabi natin, nagdi-declare tayo na Lord, kami po ay iyo pong imumultiply, pararamihin mo kami. Tapos marami sa atin ay hindi tayo kumikilos. Patay ang pananampalataya mo, kapatid. Kailangan may ginagawa tayo. And we are praying na itong ating engagement ito ay magresulta ng isang malaking pagkilos. Can I hear amen po, mga kapatid? Amen. Hindi pwedeng, tingnan nyo, pumalakpak lang ay isa. Mahirap ka ho talaga pumalakpak para bigyan ng parangal ng Diyos. Kami po ay every week, first and second week of the month. Simula nung July, itong ating mga kapatid na naroon sa PBEP, ay talagang tayo po ay, we are sacrificing making sacrifices para talagang pumunta doon sa paaralan at magturo ng values. Ito po ang tinatawag na faith with action. Can I hear amen? So ikaw, kapatid, kung hindi ka man sumasama, gumawa ka ng paraan para mag-akay din, mag-share din ang salita ng Diyos. Dahil faith without work is dead. Ganon din yung ating minsan may nanghihingi or meron pong nagcha-challenge para sa pagbibigay. At sinasabi natin, God bless you, God bless you. Walang kwenta yung God bless you niyan kung hindi tayo gagawa ng hakbang. Can I hear amen? Itong nakaraang linggo, anyway, matagal na naman po ito nangyayari. Ang asawa ng ating presbyter, si Pastor Josie, ay nasa critical na kalagayan sa panahon ito, having a stage 3 endometrial cancer. Stage 4, okay. Sorry, nabawasan. Stage 4. Ganito po ang aking, naalala ko, is traumatizing part of our lives. Talagang napakahirap. Ay may 700,000 po na binubuno na we need to help.
Yung mag-amen, magbibigay po kayo mamaya. Pero wag nyo isasama sa offering. Magbigay po kayo, kasi magcha-challenge tayo mamaya. Magbibigay din ako para kay Pastora Josie, para maidagdag man lang sa hospital bills. Kasi talagang, ito po yung pananampalataya na may kasamang gawa. Can I hear amen? Tandaan mo, yung pagbibigay natin ay hindi po yun kawalan sa'yo. Because the Lord knows your heart. Alam ng Lord kung ano yung iyong action na ito. The Lord is the one who will supply all your needs. Amen po. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Ito po yung alam mo ito, sabi dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen po? Hindi po tayo gumagawa para maligtas. Yes. Mabuti pa yung bata. Sinong bata yon? Si Elise. Wow. Hindi tayo gumagawa para maligtas. Wala pa rin eh. Hindi tayo gumagawa para maligtas. Kaya tayo gumagawa dahil tayo ligtas na. As a result of our salvation, we need to do things na pinagagawa ng Lord. Kung dati tamad ka, hindi ka na ngayon magiging tamad, ikaw ay magiging masipag na. Gagawin mo na yung pinagagawa ng Lord sa iyo dahil ang kailangan ay ipakita natin sa maraming tao na tayo ay binago ng Diyos because we are the light of the world. Mahirap kang paniwala na ikaw ay ilaw kung ikaw naman ay hindi naman makita ang liwanag mo. Amen po? Okay, ito po. Walk your talk and talk your walk. Ano ka sabihin nito? Abay, gawin mo kaya kung ano sinasabi mo, ang galing mo magsalita. Can I hear amen? Ang galing mo magsalita, ang galing mo magsabi ng verse, hindi naman makita sa iyo yung tunay na pagpapatawad. Hindi naman makita sa iyo yung kapakumbabaan. Hindi naman makita yung totoong iyong pag-abot sa kapwa. At ganun din, kung ano yung lakad mo, sabihin mo. I-testify mo. I-testify mo kung ano yung ginagawa mo. I-testify mo, sabihin mo sa maraming tao kung ano yung ginagawa mo. Dahil ang Diyos ay napakabuti. Napakabuti natin, Panginoon. Okay, number 3. How to cross into God's promises. Wait on Him patiently. Ano po yung number 1? Believe in His faithfulness. Number 2, act. Okay, in your faith. And then number 3 is wait on Him patiently. Ayun. Hintayin mo. Maghintay ka. Okay? Maghintay kayo. Kakausapin ko to si Jay at saka si Princess. Kasi sila yung masayang-masaya doon habang tayo ay nag-uusap dito. Okay? Wait on Him patiently. Can I hear amen? Sabi ng Isaiah 40 verses 29 to 31, He gives strength to the weak and He gives power to him who has little strength. Even very young men get tired and become weak and strong. Young men trip and fall, but they who wait upon the Lord will grow new strength, will get new strength. They will rise up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weak. New Living Translation. Ang sabi dito, kahit yung mga kabataan ay nangihina. Amen po. Kahit yung ako'y malimit, kasama ko sa pagtakbo, sa paglalakad yung mga kabataan, kahit mga maliliit na bata, itong aking apo na sisabi, kahit siya ay 7 years old, ay hindi ko matalo sa takbuhan. Tatakbo ng mabilis. Ako naman, mabagal ang tumakbo. Tapos, sabi niya, habol, papa, habol. Tapos paglapit ko, takbo na naman siya. Hindi maubos-ubos ang lakas ng batang ito.
Ganon din kayo. Kayo ay, if you are in your teens, hindi mauubos ang lakas mo. Pero sabi ng Bible, manghihina din ang lakas ng kabataan. Pero, yung mga naghihintay sa Panginoon. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount on wings as eagles. They shall walk in that faith. They shall run and not grow weary. Yung mga naghihintay, nananalig sa Panginoon, kapatid, kasama mo ang Diyos. Makakaya mo yan. Kahit nakakapagod na maghintay, darating din ang tamang panahon ko. Ay, matanda na ho ako eh. Ay, kahit ka matanda ka na, look at Abraham. Tignan niyo si Abraham, ilang taon siya nung magkaanak? 105. Amen? Bay, may nag-amen eh. Ilang taon na magkaanak si Abraham? Sagot, hindi ho nanganak si Abraham. Si Sarah. Okay, pero technically, anak din niya, diga? Nanganak si, naging tatay si Abraham, 100 taon siya. 100 taon na. Samantalang nung mga ko, ang Diyos sa kanya ay 75 years old siya. Bata pa pala, pastor, batang-bata. 75. Ang kanyang asawa naman ay 70. Pero nung mga anak ay 95. Kahit nakakapagod ng maghintay, darating din ang tamang panahon ko. Itong tanong, ilang taon ka na naghihintay doon sa pangarap mo? Ilang taon na? Nakalimutan mo ng mangarap, di ka? 60. Sabay buntong hininga. 60. Parang hirap na hirap. pero ito maganda. Darating din ang tamang panahon ko. Sabihin mo, Amen. Amen. Magkakaasawa ka rin. Pagdating ng panahon. Yan, medyo nagkaroon na ng mga kaguluhan dito sa church. Okay, Habakuk chapter 2 verse 3. Si Habakuk po ay isang minor prophet, isang propeta ng Diyos sa Lumang Tipan. Sabi dito, sabi ng Lord sa kanya, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala. I-highlight po natin yung word na tiyak. Sabihin natin tiyak. Sa English ay for sure. Woo! Sigurado. Anong tawag dito? Piho. Pihado. Sigurado. Yung pangako ng Diyos, at tagalo, pastor, di pa nangyari. Huwag kang mag-alala, mangyayari din yan. Baka hindi ka pa nakahanda. Baka wala ka pang dalang supot na lalagyan ng blessing mo. Ay, baka kulang ang supot mo, dapat ay maleta ang lalagyan mo. Yung maleta na iniakyat doon sa BGC. Sako kaya, kapatid, abay, nagpipray ka ng kotse, narinig ko, nung isang linggo, meron tayong pinagpray na sasakyan o nung nakaraang linggo. Pero ngayon, meron na nananalangin naman, bagong sasakyan, ipinananalangin. Baka kailangan mong magmaneho o mag-aral muna o baka naman kailangan i-renew muna ang lisensya. Woo! Ay, palakpak naman at paano ka ibibilas ng Lord, hindi ka pa nakahanda. Ihanda mo muna ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kahit na parang imposible ito, alam kong di pa ito ang panahon kung nitiyak na mangyayari din ito. Sabi natin, Amen. Amen. Ano gayon? Ito man ay bahay, ito may sasakyan, ito man ay investment mo, ito man ay portfolio or yung iyong employment profile, ano gahoy ito mga pinapanalangin mo o yung pinakakamiti na yung pag-aasawa mo. God will make a way when there seems to be no way. Ang tagal na ho, kung sawan-sawan na dyan sa kantang yan, pero di pa nangyayari. Tandaan mo kapatid, wait patiently. Amen. Sabi natin, Amen. Okay, ito po, last thing, principle on how to cross into God's promise. Number 4,
Serve Him dutifully. Serve Him dutifully. Ano ang ibig sabihin po nun? Maglingkod ka ng buong puso. Buong puso. Yung buong puso, buong katapatan, walang pag-iimbot, talagang ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Marami sa atin ay nananalangin ng blessing, pero pagka natanggap ng blessing, ay wala na, yun na, lumalayo na sa Panginoon. Nakakalimutan na. So, we need to go back to our promises. Hindi lang yung pangako ng Diyos ang atin pong inaasam, kundi yung pangako mo rin. Lord, pag ako'y nagkatrabaho, ako'y nangangako sa iyo, magbibigay ako ng 10% ng aking kita. Ay kumita na. Kinuwenta ang bayarin. Daka po. Ang laki pala ng bayarin. Ay, pwede ko, Lord, saka na. Saka na. Utang muna. Utang muna. Ay, some of us, ay inuutang po natin yung pong ating tithes. Do not do that. Do not do that, kapatid. Dahil sa Bible po, kapag nangutang ka ng iyong ikapo, ay magbabayad ka ng ikalima o 20%. Kung halimbawa, meron kang tithes na 10,000, pag binayaran mo ito, times 1.2, ang ibabalik mo ay 12,000. Tama gayon? Hindi, tama. Dahil ang 20% ng 10,000 ay 20,000 eh. 2,000. So, 12,000. So, pero parang in effect, wag po nating utangin yung atin pong pangako sa Panginoon. Ay, paano yung babayaran ko o kaya bibilhin pa akong damit o paano, ay, nung ikaw nung humihingi ka sa Panginoon, sabi mo, bibigay mo, nung dumating. Ito ho ang isang masaklap na nangyayari sa atin. Talagang nadidistort po yung ating isip. Kaya ang pinakamaganda, alam nyo, maganda rin po ang ginagawa ng mga, ano nga tawag dito? Mga Mormon. Alam niyo po yung Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints? Sila po ay, according to to the instructions ng ating theology, ay hindi siya ayon sa Biblia. Pero maganda yung prinsipyo nila. Alam niyo kung bakit po? Yung lahat ng empleyado ng mga Mormon ay kausap na yung employer. Automatic po yung nag-auto-debit sa kanila. Kinakaltasan sila ng 20%, diretso na ho doon sa church, sa account ng Church of the para gang hindi mo na kinakailangang i-GCash pa. Dahil sa GCash, may control ka eh. Doon, pagka pumasok na yung sweldo, automatic na. Pero hindi natin ito ginagawa. Dahil bukal sa kalooban po natin yung pagbibigay. Can I hear amen po mga kapatid? So, serve Him dutifully. Sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang maglingkod sa Kanya. Sayang naman yung talent mo kung hindi mo ipagagamit sa Lord. Kung ikaw ay tagapagturo, ay di magturo ka. Kung ikaw ay teacher, di magturo ka. Kung ikaw ay meron kang kakayanan na mag-business and then give. Kung may kakayanan ka na mag-lead ng iba, lead people, huwag mong hayaan na yung talento ng Diyos ay kalawangin sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Kailan po huli ang lahat? Pagpatay ka na. Pero pag buhay ka pa, mayroon ka pang pwedeng gawin. Amen? Kaharap po ngayon si Sister Heidi. Marami pang po pwedeng gawin si Sister Heidi. Amen po. Marami pa siyang pwedeng gawin. Wala na tayong magagawa kung tayo wala sa daigdig nito. But as long as we live and we breathe, ay meron pa tayong pwedeng gawin para tayo po ay masabi nating serve dutifully. Kahit na di pa dumarating ang pangako sa iyo, maglingkod ka na at ipagamit sa Diyos ang lakas, oras at talento mo. Hallelujah. Ang atin pong feeding program ay nagtapos ng last December. I think first week ng December, tayo po ay nagkaroon ng culmination. At lagi natin, paulit-ulit natin pong binibigyan diin
ang atin pong mga kapatid ay atin pong pinapasalamatan sa kanilang walang sawang paglilingkod at pagkukumit ng kailang oras para sa feeding program na ito. Bagaman may allowance ang bawat isa, pero hindi sapat yun. Kayo po na mga naglilingkod sa Diyos by way of serving through your hands, through your feet, through every part of your being. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Sabi mo nga sa iyong katabi, maraming salamat sa iyo, kapatid. Palakpakan natin po ang ating Panginoon. Maglingkod po tayo. Kailan masasabi tayo hindi na pwedeng maglingkod? Pagpatay na tayo. But as long as you can walk, you can speak, you can still worship the Lord, ay patuloy tayo maglingkod. Ano gawa ang na-achieve ng mga Israelita during the time of Joshua? What have they achieved? The river currents stopped, walk on dry land, the walls of Jericho crumble, effortless defeat of the enemy, and they entered the promised land. So ito po ang ating ilagay sa ating puso at isip. Cross your Jordan and reach your promised land. Amen po. Tumayo nga po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po tayong lahat. We need to cross our Jordan. Ano kayong Jordan mo, kapatid? Ito po yung hadlang para maabot mo kung ano yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Ano yung Jordan mo? Ito po yung nagbibigay ng takot sa iyo para ikaw ay lumakad sa pananampalataya. Ano yung Jordan mo? Ito ho yung mga balakid sa iyo kung bakit ikaw hanggang ngayon ay nananatiling nasa estadong yan. Kailangan mong lumakad ng may pananampalataya. Kailangan mong tumindig, ilagay sa iyong puso na kaya kong lumakad dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Ano man ang mga hadlang natin, ano man ang mga problema ang kinakarap natin, isipin po natin, lahat ng yan ay mapagtatagumpayan natin. Amen po. Pwede kong isa pa, ipalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Can we have a song na very much related sa awit na ito? Kahit hindi natin inawit kanina. Dahil tayong lahat ay nakikinig dito, Tagalog song na atin pong aawitan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang mahalagang lagi po ulit-ulit natin sinasabi. We need to be spiritually ready. Kung ano yung kakantahin, ano yung tutugtugin, ano yung atin pong i-minister sa Panginoon. Hindi laging nakaprepare. Ano po? Sa susunod na linggo, may bisita tayo. Meron tayong mga ibang panauhin. So we need to be prepared. We need to be flexible. Hallelujah. Sige, umawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Mamaya na yung gitara. Dahil nawawala ang pan. Mamaya na yung gitara. Yung keyboard na lamang. Keyboard. Pwede ka hong itaas natin ating mga kamay. Come on. Pwede ka tayo sabay-sabay na umawit. Worship team, please sing this song. Sa aking pagmula. Kanina, lakas ang ating worship ngayon. Lakasan natin ang pag-awit sa Panginoon. Awitin ko ang kabutihan. Ulitin po natin. Minsan pa, ulitin. From the top. Mahal kita. Hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
mo sa iyong isip, sa iyong puso, buong pananalig, pagtiwala mo sa Diyos ang lahat ng sitwasyon sa buhay mo, kapatid. Dahil siya ay tapat, He is faithful sa lahat ng kanyang ipinangako. He is faithful sa kanyang mga binitiwang salita. He is faithful doon sa kanyang plano niya sa iyo. Gayon din naman, maging faithful tayo na sumunod sa Kanya. Kahit tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti magpakailanman, pagkat ako'y nabubuhay. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo ay sama-sama kaming lumakad doon sa ilog Jordan, Panginoon. Hayaan mong dalhin namin sa aming puso yung pananalig. Sa pagtungtong ng aming mga paa, lalakad kami sa tuyong kalsada, Panginoon. Lalakad kami na may pananalig, kami ay tagumpay sa aming journey sa pangalan ni Jesus. Lord, we will be able to achieve, Lord, the dreams that you have promised to us, or our dreams, Lord, na ilagay mo sa aming puso. Lahat ng amin pong mga nasain, ay ikaw po ang siyang magpapatupad ng lahat ng ito. Salamat po, we will be able, Lord, to travel, to have our journey, to have this sojourn ng may katagumpayan, Panginoon. Salamat po, we will be able to reach our promised land na patuloy na naglilingkod sa iyo, serving dutifully sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ang dakilang pangalan mo. Samahan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Amin pong idinideklara, Panginoon, na ang aming mga kaaway ay talunan na sa aming harapan. Talunan ang diablo na siyang promotor ng kaguluhan sa aming buhay. We are more than conqueror in Jesus' name. We are more than conqueror in Jesus' name. Hallelujah. 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 Kahit tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. palakpakan po natin ating Panginoon. Bago ko maupo, come to think of it, dapat manawa ka na doon sa buhay mong talunan. Ngayon ay lumakad ka na doon sa buhay na may katagumpayan. Kasama ang ating Panginoon. Ngayong 2026, liliban tayo sa Jordan. Kapatid, there will be a lot of vehicles to be dedicated. Maraming sasakyan pa ang maidededicate natin dito. Maraming mga bahay ang atin pong maihahandog bukod sa mga batang itatalaga sa Panginoon. Maraming mga businesses ang maihahandog dahil sa, alam mo, isa ka doon sa mga magtatagumpay na ito. Maraming mga sa atin po ilalakad na may katagumpayan. Even us, yung lupa na ating dinadalangin, we will have it in Jesus' name. We will achieve it, we will gain it, we will possess it in Jesus' name. Ay di sa kung titingnan mo, mangyari ka yan, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo.
Pero ako ay mananalig, lalakad ako kasama ang Diyos. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, Amen. Amen. Sige po, makakaupo tayo pansamantala. Magandang umaga po at dadako po tayo sa ating pagbibigay. Bago po natin ihanda yung ating mga tithes and offering, lalahanin po natin, isipin po natin na ang pagbibigay, ito ay isang worship natin sa Panginoon. Hindi ito obligasyon. Hindi tayo nag-oobliga na maglagay tayo dun sa box. Dahil minsan, nakakaingit si kapatid, nakakaingit si brother and sister. Sila nagbibigay, bakit ako hindi makapagbigay? Huwag pong ganun. Sabi nga sa Proverbs 3:9, pagkaloob mo ang iyong kayamanan at ang unang ani. Amen po ba? So sa pagbibigay, dapat isipin po natin, ito bang aking ipinagkakaloob sa Panginoon ay nararapat? Sabi nga ni Pastor, wag nating utangin. Dahil malaki ibalik nun Hayaan nyo, di ba? Hayaan nyo na yung loob nyo, yung kusang loob nating ipagkaloob ang ating pagbibigay sa panambahang ito. Dahil ito'y nagagamit ng mahusay at higit sa lahat ay naipagkakaloob natin sa ating mga kapatid yung pangangailangan natin. Kaya nga, sabi nga, serve God dutifully. Isipin po natin yon. So, wag po tayong manghinawa. Higit sa lahat, isipin natin na yung pagbibigay natin ay para sa Panginoon. At ito ay pagmamahal ko sa Kanya. Sige po, itaas po natin ang ating mga sobre at ipanalangin po natin. Maraming salamat, Ama, dahil hindi mo kami pinabayaan sa taon ng 2025, bagkus dinadagdagan mo itong 2026. Anumang natatanggap namin, anumang mga biyaya na pinagkakaloob mo, patuloy namin pinasasalamatan ito at hayaan mo, Panginoon, magkaloob kami ng ayon sa aming kalooban, sa aming puso, na nararapat, Panginoon, na ikaw ay sambahin at parangalangan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, pwede na po nating ihulog. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo para sa ating closing prayer. Ayun po. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mga narinig namin, Panginoon, sa mga ibinahagi mo, Panginoon, ng mga salita gamit ang aming pastor. Nawa, Panginoon, ang aming mga narinig kung saan tatawid kami, Panginoon, sa Ilog Jordan. Nandun, Panginoon, yung katagumpayan, Panginoon, yung mga past, Panginoon, ay iiwanan namin mula sa kabila patungo sa dulo, Panginoon, sa kabilang ilog upang magsimula muli, Panginoon, ngayong taon. Although, Panginoon, nagbabago yung taon, pero yung pag-ibig at commitment namin sa iyo, Panginoon, ay hindi magbabago. Yung goal pa din, Panginoon, namin, yung gusto pa rin namin matupad, Panginoon, yung mga pinapanalangan namin, Panginoon, mula dito sa church, sa personal man po yan, sa business, or sa kung saang bagay, Panginoon. Alam po namin na ang bawat ginagawa namin, Panginoon, ay binibigyan mo at binabasbasan mo, Panginoon, upang maging pagpapala sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin, mag-ingat sa amin hanggang makarating kami sa aming kinaroroonan. Gayon din, Panginoon, na maliwanagan ang aming kaisipan sa bawat narinig namin mula sa iyong salita. Sa iyo lang po namin, Panginoon, dinadalangin ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So,
Paano yung offering? Okay, sige. Pero ganun po, aking bibigyan na rin po na bago tayo maghiwalay. Tulad ng sinabi ko kanina. At ito may ni-announce ko na rin po sa ating GC. You can give your special offering para kay Pastor Josie. I-forward po ninyo doon sa ating pong finance. At mamaya ay para maipadala natin mamaya sa... Okay. So yun, para maipadala po natin mamaya. Pero gayon pa man ay atin pong itaas ang ating mga kamay. Ano? Itaas po natin ating mga kamay at atin pong patuloy na ideklara sa ating buhay ang ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumating lahat. Lahat po ay magsabi ng Amen. Mayo po tayong lahat na may katagumpayan at Solid Deo Gloria. Ito po yung lingkod si Pastor Chris. Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen.